Kaya tuturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-install ng ROM sa Cherry Mobile Flare. At pag nag-install kayo ng bagong ROM ay automatic na maruroot na rin yung phone nyo. So pwede itong gawin kahit na rooted or hindi pa rooted yung phone nyo. Itong phone na hawak ko ngayon ay hindi pa rooted. So pag bumili kayo ng Cherry Mobile Flare, ito ang tsura nun pagkabukas nyo. So, unang-una dapat meron kayo micro SD na nakakabit sa Cherry Mobile at pumunta kayo sa menu settings, pumunta kayo sa developer options, siguraduhin nyo na naka-check yung USB debugging. May check. Kung walang check, tap nyo at okay. No? So, ganun. So, ang install nating ROM ngayon ay ang tinatawag na RS-ROM version 0.6 na gawa ni Reggie Soriano. Kung gusto nyo ma-download, nasa baba ng video na to, sa description box, ang link kung saan makukuha ang ROM na yan. Okay, so game. Kabit muna natin yung micro SD cable at yung kabilang dulo, syempre, sa inyong PC. Okay, pag nakakabit na, may lalabas sa status bar sa taas. Scroll down nyo. Okay. USB connected, tap nyo. Tapos, tap nyo yung turn on USB storage. Okay, pag tabi na sa computer naman. Okay, so sunod nila may lalabas na removable disk. Dito, dalawa. So, alin dito ang micro SD at alin dito ang sa phone. So, yung removable disk, pag may nakita kayong mga files na click the city, katulad nito, click the city, ibig sabihin yan yung storage ng phone. Okay, so ibig sabihin ito yung micro SD. Dito natin ikokopya yung ROM na install natin sa ating Flare. Okay, so dinownload ko na yung RS-ROM version 0.6. Select natin, right click, copy, balik tayo sa removable disk, okay. So ito yung micro SD natin, right click, paste. So 142 MB ang size ng RS. So pag na-download nyo, idilipat nyo lang mula sa inyong PC papunta sa micro SD ng Cherry Mobile Flare nyo. Okay, so konti na lang. Medyo mabagal. Okay, so nandito na. So pwede na nating eject. Right click nyo yung mga removable disk. Right click ulit, eject. So ngayon pwede na tayong bumalik sa ating Flare. I-disconnect na natin ang ating Flare. Okay, so pwede na natin install yung ROM. Unang-una, power off muna natin. Okay. Yan po ang iskandalosong ringtone ng Cherry Mobile. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo sa recovery, stock recovery. Okay.
So nakikita nyo dito sa kaliwang bahagi ng flare, meron dito volume rocker, merong up at merong down. Dito naman yung power button. So ang gagawin natin, itong up, yung volume up, tsaka itong power, sabay natin pipindutin. Pag pindot natin gano'n, hindi muna natin bibitawan. Okay? So pag ginawa natin yon, biglang magbabibrate. Huwag pa rin natin bibitawan. Tapos, mamaya-maya lalabas kulay green. Mag-green itong screen, hindi pa rin natin bibitawan hanggang makita natin yung red. Pag nagpula na siya, saka natin bibitawan. Okay, so yun ang gagawin. Ulitin natin. Pipindutin natin yung volume up at saka yung power nang sabay na hindi natin bibitawan hanggang makita natin yung pula. Okay? Game. Sabay. So nag-vibrate na. Hindi pa rin natin bibitawan. Hintayin natin yung green. Ito na yung green. Hindi natin bibitawan hanggang maging red. Yan, naging red na. Pwede na natin alisin yung mga daliri natin. Okay. Lalabas na. Yan, lumabas na si Android. At ito na. Muna natin gagawin. Okay, so para mamili dito sa mga nakalagay, itong volume rocker ang gagamitin natin. Up, kita nyo, down. Para mag-select, itong power ang gagamitin natin. So, muna natin pupuntahan yung wipe data factory reset. Okay, as power. Yun. Pag select nyo, kailangan yung pindutin yung power, medyo i-hold nyo, yun munang alisin. So makikita nyo, no. Punta kayo sa yes. Yes, delete all user data. Okay. Okay, data, wipe complete. Nga pala, bago nyo gawin to, siguraduhin nyo na may mga backup kayo ng mga files nyo dahil siguro pagka nag-install kayo ng bagong ROM, mabubura yung lahat, mga files. So, kailangan may backup kayo ng mga contacts, ng mga mahalagang apps. Ganun. So, pag na-wipe nyo na, sunod na gagawin nyo ay wipe cache. Okay, wiping cache. Cache wipe complete. So, ito na. Mag-install na tayo ng bagong ROM. Pwede na tayo mag-install. Ang pipiliin nyo yung apply update from external storage. Itong pangalawa. Tapos, select itong power button. Sunod. Ito. Yung RS-ROM. Makikita nyo, siya yung mga sa pangalawa. RS-ROM. Piliin natin to. Click natin yung power. Okay. Kung hindi nag-response, pindutin niyo yung power. So, kailangan, malalaman nyo na dapat nyo nang tigilan yung pagpindot ng power kapag nakita nyo na nakalagay na nagra-write na siya. So, makita nyo writing kernel, writing system. Binitawan ko na yung power button. Power button. Mahirap magsabi ng button. Okay. So, hintayin nyo lang. Ito yung progress bar. Okay, nakalagay. Install from SD card complete. So, pag nakita nyo na yan, pwede nyo nang piliin yung reboot system now.
Pindutin nyo. Tapos sa reboot system na yung highlight. Tapos pindutin yung power. Okay, rebooting. So makikita nyo, magbabago na ang inyong Cherry Mobile Flare. Wala na yung nakakairitang tutut. So makita nyo, itong RS ROM, ginawa niya ng parang Nexus yung flare nyo. So wala na yung maingay. Hintayin nyo lang. So umpisa, ganun talaga, medyo matagal. So pag nag-install kayo ng bagong ROM, automatic yan, rooted na ang yung flare. Hindi nyo na kailangan i-root kasi rooted na. Sa susunod na videos na gagawin ko, tuturo ko naman sa inyo paano mag-unroot. Kailangan nyo mag-unroot kasi sasawa na kayo sa ROM nyo, or ayaw nyo na mag-ROM, ayaw nyo na gumamit ng custom ROM, kaya kailangan nyo dalhin sa service center yung Cherry Mobile nyo dahil nasira. Hindi nyo pwedeng dalhin yan doon na naka-root kasi mag-void yung void na yung warranty, hindi na yan tatanggapin. So kailangan bago nyo yung dalhin doon, hindi siya naka-root, dapat yung default na yung stock ROM ang naka-install bago nyo dalhin sa Cherry Mobile Service Center. Okay, so medyo matagal. Hindi naman ibig sabihin nito na boot loop. Yung boot loop yun yung hindi na siya umaalis sa ganito. So sa umpisa, matagal talaga. So dapat pause ko muna itong video na to hanggang lumabas na. Hintayin ko lang muna kumanda siya sa home screen. Okay, hindi na pala kailangan. So ito na. Agree. So makita nyo, nag-iba na itsura. Okay. Yan na. Punta tayo sa menu. Okay. So malalaman natin na rooted na. Ayan. Meron ng super user. Ayan. So ganun lang po kadali ang mag-install ng custom ROM. Gusto nyo pa ng ibang custom ROM, marami pa. Sumali kayo sa Cherry Mobile Flare group sa Facebook. Yung URL nasa baba ng description box ng video na to. Okay. So kung nakatulong sa inyo video na to, click nyo lang yung like at click on subscribe. Salamat sa panonood.